Good day guys, meron tayong topic ngayon about drives. Ito yung drives ng PC o desktop computer na Seagate 500 gig na Barracuda. Ang kanyang form factor ay 3.5 inch o 3.5 form factor. Yan yung pinaka-typical na drive na ginagamit dati. Pero ngayon, iba na yung ginagamit na drive. Ganito po yon. Yung mga 2.5 inch na form factor, ito yung tinatawag na SSD na SATA. So ang kanyang GB transfer rate ay 6 GB per second. 240 GB siya. Gawa siya ng Hikvision. Tandaan nyo guys, wala ng Hikvision ngayon. Hiksemi na po. As in HIK Semi. Yung kanyang pinalit na brand dito. Ito ay goods na goods to pagdating sa performance at affordability. Okay siya. So itong Seagate, Barracuda siya, 500 gig. Ang comparison nito versus sa SSD, 10 times na mas mabilis ang SATA SSD compare sa mechanical drive o yung spindle drive. Ngayon, ba't meron akong ganito? Yung client ko ay kailangan ko tong ilagay, i-backup, pero ang paggagamitan niya na computer ay laptop. So, alam naman natin na hindi naman po pwede nating isalpak sa laptop to nang walang enclosure. Kaya umorder ako sa Lazada, shoutout kay Lazada. Lazada, bigay naman. Okay, bumili ako ng enclosure nito, doon natin ikakabit ito para mai-restore natin yung file at mai-copy doon sa laptop, doon sa ganun, magamit ng customer. Importante yung files kasi usually yung mga files kapag yan ay kailangan mo, masyadong vulnerable yan kapag yan ay nawala. So, malaking loss ng isang user ng computer, lalo na kung ito yung mga documents o mga high important files. So, bumili ako sa Lazada nito online. Nagkakahalaga to guys ng nasa 150. Ngayon, bakit 150? Kasi kasama na dun yung shipping yata, or alam ko free shipping, pero meron siyang tax. Kaya nung nakaraang July 1, nag-implement ng government natin ng digital additional tax. Ang alam ko mga nasa 20% yung tax. So, yun ang nakakalungkot. Ito yung kanyang box, ganyan po siya. Sa iba, mabibili nyo to ng 250 hanggang 350. Depende sa store. Kung sa online kayo bibili, mas makakamura kayo. Yung nga lang, maghihintay kayo ng ilang linggo. Minsan, pag galing pa ng overseas o China, medyo more than 1 week. Kaya tiis-tiis lang. Ito yung binili ko naman na LFF enclosure para doon sa hard drive na Seagate na Barracuda 500 gig. Ito po siya. Ang kuha ko po dito, kung di ako nagkakamali, mga nasa 600 pesos. Kasama na yung shipment at saka yung kanyang tax na 20% ang pagkakaalam ko. So may promo. Mas mura kung kukuha kayo sa China, overseas, pero maghihintay kayo ng more than 1 week. Wala namang problema yun kung hindi kayo nagmamadali. So mga nagmamadali na reseller nito, makakakuha kayo guys ng mga nasa 1,000 plus. I think mga nasa 1,1, 1,2 kasi medyo mabilisan yun. Meron silang stock pero hindi ganito yung makukuha yung design, itsura. So ano yung 2.5 inch na hard drive o drive enclosure natin? Ganito po yan. Gawa siya sa PVC o plastic. Ganito po yung loob niya. Nung araw po ito ay gawa sa metal o gawa sa alloy metal tulad ng aluminum. Pero ngayon, nagbawas na sila ng production cost. Ginawa na lang nilang plastic para mas mura at para mas madali siyang gamitin at magaan. So, ilalagay nyo lang dito. Ito yung kanyang pinaka-interface guys. Ito yung kanyang data. Yung maliit at yung power, ito yung malapad. So, ganyan siya. Data at power. Ganon din yung kanyang sa large form factor o LFF drive. Ito yung data, ito yung power. Ngayon, ang tanong, boss, meron bang pwede bang gamitin yung LFF enclosure gagamit ka ng SFF drive sa loob?
So, ang sagot diyan guys, kadalasan diyan, pwede naman 'yan. Kasi yan, pwede naman siyang gamitan ng SFF, yung LFF enclosure. Yun nga lang, hindi practical gamitin to kasi nga masyadong malaki. Kaya kung meron kayong SFF drive, ang bilhin nyo yung SFF enclosure. Kagaya nito. So bakit? Kasi ang LFF enclosure, meron siyang kailangan mong ilagay. Bukod sa data cable, kailangan niya ng power adapter na 12 volts, 2 amps. Merong adapter na 1.5, may 3 amps. Pero ito, ang kanyang rating, makikita nyo guys dyan, ang kanyang input voltage ay 100, 240 volts. So mula 100 hanggang 240 volts AC. 0.5 ampere ang kanyang input power, ang kanyang output power ay 12 volts, 2.0 amps. So yun ang kailangan nitong adapter. So ang problema niyan, kung maliit yung drive mo, lalagyan mo sa LFF enclosure, hassle yun kasi kailangan mo pa ng power. Kaya ang SFF form factor, hindi niya na kailangan ng power adapter kasi mababa yung kanyang power consumption at dahil doon, hindi niya kailangan maglagay pa ng power adapter. Yun ang dahilan po. So, sa paglalagay, itatapat nyo lang siya, dapat coordinate yung pinaka-contact niya dito saka dito. Hindi naman ho yan papasok kapag mali. So ngayon, ipapasok natin. Tapos kung kakalasin nyo, tatanggalin nyo lang dito. Tapos aangat nyo siya. So ganun lang. Hindi ko napapakita sa inyo, hahaba lang yung video. So, ito siya. Sa iba nga pala guys, makakakuha kayo ng ganitong enclosure. Sa ibang online, mga nasa 250. So, more than that, 300, 350. Depende siguro sa reseller, saka depende kung mabilis siya makakarating sa inyo. Okay, so ito sulit na to sa 150. Ako 150 o mga nasa 160. Yun ang aking pagkakaalam dito. So sulit na to. Tapos ito yung enclosure. Ang gagawin niyo diyan, ito mayroon time na umaalog to o minsan aalog talaga siya dahil etong drive naman natin ay manipis. So, slim type siya. May makapal kasi yung drive na makapal hanggang ganyan. Kapag nilagay nyo sa enclosure, hindi yan umaalog. So, gagawa natin ng paraan yan para hindi umalog. Okay, kakabit na natin. Naka-align sa pinaka-contact dito sa kanyang board. Doon sa contact ng kanyang drive interface. So, sasalpak nyo lang siya ganyan. I-slide nyo lang. Ang kagandahan nito guys, toolless ito. Toolless, lonely people in the world. Hindi ko na alam yung susunod na lyrics. Joke lang yun toolless. Ibig sabihin ng toolless, hindi mo na kailangan gamitan ng screwdriver at ng screw para mailagay. Technically, wala ka nang iintindihin. Hindi mo na kailangan ng tool. Okay, so ikakabit natin, isinalpak natin, dapat nakasagad sa dulo. Tapos, ikakabit nyo itong pinaka-cover niya. Yung cover i-slide nyo rin. Pero bagong lahat, nilagyan ko siya ng, hindi to Yossi baka sabihin Yossi, bawal yun Okay, mag-Yossi guys, masama yun. Okay, so hindi to Yossi. Ito yung plastic na nakikita nyo sa mga soap dispenser, dishwashing liquid dispenser. Kinuha ko yan para magsilbing, para hindi siya umalog. Para ma-reduce niya yung vibration sa loob at sa ganon, para tinatawag siyang dampering o pang damper doon sa drive para hindi siya umalog-alog. Kasi pag wala yan, lalo na kung manipis yung drive nyo, aalog po yan. Kala nyo Yossi hindi ako nag-Yossi. Masama po yun. Mas maganda yung healthy living tayo. So yan, yung Yossi, yung Yossi, yung kanyang plastic damper na tube, yan yung po yung hindi siya aalog. Kasi pag yun hindi nyo nalagay, aalog po yan. Subukan natin siyang ikabit. So, doon sa SFF drive, ang kasama po yan ay yung data cable lang. So, may data cable lang. Okay, nandito pala yung data cable sa box. Yan po yung kasama niya. Kasama na po yun sa 150 hanggang 160 na MSRP niya. Depende po nga yun sa pinaka-reseller kung magkano na binibenta. Okay.
Tapos ang kasama ng LFF ay ganito po. Power adapter at yung kanyang data cable. Okay, data cable, nakita nyo blue. Ang kanyang technology, drive transfer rate ay 3.0 hanggang 3.1. Depende sa inyong computer kung meron kayong USB port na blue o yung 3.0 o yung 3.1 o mas mataas doon. So wala namang kaso yun. Pero kung gagamitin nyo yan sa inyong PC na may 2.0, hindi nyo ma-achieve yung kanyang full capacity o yung full speed. So kailangan nyo yung PC nyo kung saan may nakalagay na USB 3.0 o 3.1, doon yung kakabit itong connector na to para ma-optimize yung speed ng inyong data transfer rate ng inyong drive. Okay, so ikakabit nyo lang dito yan sa likod. Meron siyang tatlong functions. So yung kanyang data port, hindi naman yan papasok pag baliktad. Tapos, yung kanyang 12 volts adapter, dito ilalagay. Yan. Tapos itong USB sa laptop nyo o sa desktop. Tapos, ipapower nyo siya. Ikakabit nyo to sa AC plug. Hindi pala, AC outlet o power outlet o convenience outlet. Tapos, ganyan po siya ngayon. Yan, ganyan siya. So, ang gagawin nyo, press nyo lang tong power button at mag-iilaw na yan na pula. At yung kanyang power adapter, meron siyang kulay green na ilaw. Pero doon sa dito sa SFF, alam ko may ilaw siya dito sa likod, pula. Wala kang ibang gagawin dyan na ikakabit dyan, kundi yung kanyang data connector. Yung data connector, pinakita ko sa inyo, ganito siya. Okay, sa mga nagtatanong, meron pa bang ganitong drive na mabibili sa market? Sa ngayon guys, yung mga ganitong mechanical drive na external ay ginagawa nilang obsolete. Kasi nauso na ngayon yung mga SATA NVMe external drive backup o backup drive na yon. Puro mga NVMe na o kaya SATA. Ang capacity niya usually mga nasa 500 o 480 gig, 1 terabyte, 2 terabyte at ang pinakamataas na capacity ay 4 terabyte o tinatawag nating 3.84 terabyte. Tapos yung mababa doon ay 1.92 terabyte, yun yung katumbas ng 2 terabyte. Tapos yung 960 gig, yun ang 1 terabyte. Tapos yung 400 gig, yun naman yung 500 GB na katumbas. Sa SSD kasi, bawas siya ng, I think, 20 gig. O 20 gig kada capacity. Let's say, 500 gig. Bawasan mo ng 20 gig. So, ilan ang matitira doon? So, ibabawas mo naman din yung i-increment mo sa 1 terabyte. Babawasan mo sa ngayon ng 40 gigabyte. So, kaya 960 na lang siya. So, ganun po yun. Okay? So, ikabit natin dito. Ganyan po. Hindi naman po kayo pwedeng magkamali o magkabaligtad dahil hindi naman yan papasok. So, ganyan lang po yung maglagay ng ating external drive sa PC. So, laging tatandaan, ito, ilagay nyo sa USB port 3.0 o 3.1 para mabilis o ma-optimize nyo o ma-maximize yung takbo ng inyong external drive. Sa mga nagtatanong, yung mga SFF form factor, ito ay may minimum capacity na supported. Ang alam natin, 128 o 120 gig, ang pinakamaliit na capacity na kaya niyang isupport. At ang pinaka-maximum capacity niyang isupport ay nag-range siya ng 4 terabyte o yung tinatawag natin na SSD na 3.84 terabyte. Pero sa mga spindle drive o yung mechanical drive, ang kaya niya i-support ay usually mga 7.2K RPM. Pero kung katanungin nyo, yung mga server drive na 10K RPM, 15K RPM, ay hindi po siya recommended kasi masyado siyang mabilis at masyado siyang mabilis mag-init. So hindi siya po pwedeng gamitin sa mga server drive na mga enterprise drive kasi nga pwede siyang mag-overheat at masira. So yun lang po. Ngayon, sa mga nagtatanong, sa mga server drive na LFF, ano ang capacity na kayang isupport nito?
Usually mga 7,200 RPM o 7,200 RPM ang kanya support, at saka 5,400 RPM o 5,400 RPM ang kaya niyang i-support. Ngayon, ang pinakamalaking LFF drive capacity na mechanical po ay nasa 22 terabyte. Meron sila yata yung Western Digital o WD at yung Seagate at yung Toshiba, Hitachi. Meron silang ganun kalaki. May ibang brand na walang 22 terabyte na pinakamalaki. Usually mga nasa 20 terabyte lang, yun ang pinakamalaki. So depende yun sa manufacturer kung meron silang ganung specs. So although masyado nang malaki yung 20 terabyte, 22 terabyte, medyo pricey na po yun at hindi na siya practical gamitin. Kaya kung kayo ay magme-mechanical drive at gagamitin nyo sa inyong PC para mag-store ng data at mag-retrieve, hindi na siya parang practical. So mas maganda gumamit na lang po kayo ng SSD na NVMe M.2 or meron kayong separate na SSD na SATA, ang capacity niya ay mga nasa 1 terabyte o 960 gig, doon na lang po kayo mag-store ng data. So take note, ang hard drive, kapag yan napupuno, let's say 1 terabyte, napuno nyo na yung 500 gig, nasa 600 gig na kayo na nakukonsume nyo, bumabagal po yan. So huwag nyo pupunuin siya. At isa pang, guys, yung mga SSD, pag yan nabagsak o nabunggo, hindi siya nasisira kasi gawa to sa microchips o sa mga silicon chip na IC. Hindi siya shock sensitive. Pero itong mechanical drive, ito ay shock sensitive, guys. Kaya huwag niyo siyang ibabagsak, huwag niyo siya ibubungko kasi masisira yan. Ngayon may nagtanong sa akin, boss, kapag ba yung files ko ay kailangan ma-retrieve doon sa hard drive na nagloko, mahal po ba ang service po nun? Ang sagot po doon ay mahal po. Kasi usually yung mga data recovery services na tinatawag, halimbawa yung PC nyo nasira, nabaha, o kaya may nasunog sa loob, tapos hindi nyo na maano yung drive nyo, may nagka-problema, or something yung drive nyo nabagsak at kailangan yung i-save o i-retrieve yung file nyo, medyo mahal po yung data recovery services po nun. Usually ang data recovery services, kailangan nyo po siya ng donor drive kung saan nyo ita-transfer yung file na na-retrieve. Kaya po siya medyo may pagka-pricey. Tapos yung service niya, yung forensic data recovery, usually kapag yung drive ay nasa worst state condition, kailangan na po yung i-restore ng mga data drive scientists kung tawagin, yung mga nag-restore ng mga file, umaabot po ang service po niyan from 20,000 hanggang 30,000 kasi medyo mahirap po yung ganung process at tedious o matagal po yun. Ganun po siya ka-complicated. Okay? Kung ang buhay nyo guys ay complicated na, ang inyong relationship ay complicated, mas complicated kapag mga data restoration kasi nga kailangan talaga yan pagtuunan ng pansin, bantayan at matagal ang proseso at hindi lang matagal, mahirap yung proseso. Marami silang pinagdadaanan na process para mabawi mo yung file na nabura doon sa iyong hard drive. Pero sa SSD, ang alam ko po, bihira po ngayon ang SSD na makarecover ka ng file. So yun ang kanyang disadvantage. Sa mechanical drive, pwede mong bawiin yung files mo, pero sa mga SSD, M.2 SATA, M.2 NVMe, o SATA na 2.5 ay hindi po possible ma-recover yung file. Kasi gawa po yan sa silicon o microchip. So pag nasira yung microchip, burn out na yung data nyo. Kaya hanggat maaari, pag SSD yung drive ng PC nyo, bumili kayo ng backup external SSD drive para safe po yung data. So guys, sana nakatulong ako sa inyong mga tanong dyan about sa mga data storage at data recovery procedures. So, meron po nag-a-avail ng ganong services. Ilagay nyo na po guys kung may tanong kayo at saan makakapag-recover ng data. And thank you for watching guys and see you in my next vlog. Ingat po palagi and God bless. Bye-bye!